Kamusta? Ako si Wais Willie, ang iyong gabay sa pinansyal na kaalaman, polisiya at pamamahala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pangunahing konsepto sa pamamahala ng pera tulad ng bookkeeping, petty cash fund, bank reconciliation, segregation of duties, at documentation and monitoring. Halina at sumama sa akin sa paglalakbay tungo sa mas magandang pamamahala ng pera. Isa itong hakbang patungo sa tagumpay ng iyong asosasyon. Bago natin talakayin isa-isa, alamin muna natin kung ano ang financial management. Ang financial management ay tulad ng pagiging foreman sa isang construction site. Ito ay may kinalaman sa tamang pagpaplano, pag-oorganisa, pagtuturo at pagsubaybay sa lahat ng mga gawaing may kinalaman sa pananalapi. Kasama rito ang pagkolekta ng mga bayad at pagtiyak ng wastong paggamit ng pera. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang financial management sa ating asosasyon? Una, ito ay tumutulong sa pagtatakda ng mga layunin para sa iyong asosasyon tulad ng pagpaplano sa construction site para sa ating katatagan sa pinansya. Pangalawa, ito ay nagbibigay daan sa paglikha ng mga patakaran at pamamaraan tulad ng ating mga safety rules sa site upang panatilihing maayos at ligtas ang takbo ng trabaho. Pangatlo, ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang ipatupad ang ating mga programa nang walang anumang pangamba sa pananalapi. Ito ay nagtataguyod ng pagkakaroon ng sapat na pondong kailangan natin. At panghuli, ito ay tumutulong sa atin na maglaan ng budget para sa lahat ng mga gawain sa pera ng ating asosasyon. Ito ay nagtuturo sa atin kung saan talaga napupunta ang ating pera at kung paano ito ginagamit. Kaya ang financial management ay napakahalaga para sa tagumpay ng ating asosasyon. Tulad ng pundasyon ng isang matatag na gusali. Kung wala ito, maaaring bumagsak ang lahat. Ano-ano nga ba ang mga mahahalagang konsepto at gawain sa ilalim ng financial management? At paano matitiyak ang maayos, transparent, at accurate na mga proseso upang maiwasan ang insidente ng pagkakamali, pandaraya, o pagnanakaw? Tara, himayin natin! Una riyan ang bookkeeping. Ang bookkeeping ay pang-regular na pagtatala ng mga financial records ng isang asosasyon. Ang mga bookkeeper ay tulad ng mga quality inspector na nagtitipon at sumusuri sa mga kinakailangang impormasyon upang ihanda ang mga accounts. Ito ay tungkol sa paglikha at pagpapanatili ng mga financial records ng isang asosasyon. Sa bookkeeping, kasama ang regular na pag-record ng mga financial transactions ng isang asosasyon at ligtas na pag-iimbak ng mga financial documents. Ang bookkeeping ay mahalaga sa maraming paraan. Una, nakakatulong ito sa pagbabudget tulad ng pagplano natin sa mga proyektong konstruksyon. Pangalawa, nagpo-promote ito ng organisasyon sa pamamagitan ng maayos na pagtatala ng mga transaksyon sa pera. Pangatlo, nagbibigay daan ito sa pagsusuri ng financial data upang makilala ang mga trend at magawa ang mga desisyon batay dito. At pang-apat, tumutulong ito sa pagpaplano sa pamamagitan ng tumpak na mga talaan ng pera para sa mga darating na proyekto at pamumuhunan. Ang bookkeeping ay mahalaga para sa kalusugan at tagumpay ng ating asosasyon. Ito ay tulad ng plano para sa ating financial success. Upang masanay sa epektibong bookkeeping, dapat maunawaan ang ilang karaniwang termino. Maaari mong i-pause ang video upang mas maunawaan ang mga termino. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa mga batayang konsepto ng bookkeeping. Nakapagtalakay na tayo ng ilang mahahalagang termino, ngunit mayroon pang mga dapat tuklasin. Ngayon, tuklasin natin ang ilang mahalagang konsepto ng bookkeeping na makakatulong sa iyo upang maunawaan ang mga detalye ng financial recording. Unang-una, meron tayong Chart of Accounts. Ito ay katulad ng plano ng financial structure ng iyong asosasyon. Isipin ito bilang isang nakakategorize na listahan ng lahat ng mga accounts sa general ledger ng iyong asosasyon. Tumutulong ito sa pag-organisa at pagtala ng mga transaksyon sa pera, kaya't mas madali mong ma-analyze ang kalusugan ng pananalapi sa iyong asosasyon.
Ang isang chart of accounts ay maaaring mahaba at komplikado lalo na para sa mga malalaking asosasyon. Dahil dito, karaniwang may mga kaugnay itong account names o mga numero ng account o mga code na nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa uri ng account. Sa loob ng chart of accounts, makikita mong karaniwan ng nakalista ang mga account sa ganitong ayos. Susunod, ang double entry bookkeeping. Ito ang pundasyon ng tamang pag-record ng pera. Narito ang mga batayan upang maunawaan ang double entry bookkeeping. Sa paggawa ng journal entries, ang debit ay nasa kaliwa at ang credit ay nasa kanan. Sa double entry bookkeeping, bawat debit ay kailangan ng credit. Para sa bawat debit entry na ginawa sa isang account, dapat mayroong katumbas na credit entry sa isa pang account. Sa huli, laging sundin ang accounting equation. Assets is equal to liabilities plus equity. Ito ang natitirang halaga pagkatapos bawasan ang liabilities mula sa assets. Ang equity ay pag-aari ng mga miyembro ng inyong asosasyon. Ngayon, bakit mahalaga ang equation na ito? Sapagkat tinitiyak nito na ang mga resources ng inyong asosasyon ay maayos na nabibilang at balanse. Sa huli, mayroon tayong journal entries. Ito ang mga pundasyon ng mga financial records ng iyong asosasyon. Ang isang journal entry ay ang pag-record ng isang transaksyon sa inyong accounting records. Kasama rito ang petsa ng transaksyon, ang code at pangalan ng account, ang paglalarawan ng transaksyon, ang reference number, at ang mga halagang ide-debit o ike-credit. Sumusunod ang journal entry sa mga prinsipyo ng double entry bookkeeping na nagbibigay ng tiyak na accuracy at reliability sa financial reporting. Bilang pagbuod ng unang bahagi ng ating e-learning module, nagsimula tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagan ng financial management at bookkeeping sa inyong asosasyon. Tinalakay din natin ang maikling talaan ng mga mahalagang termino sa bookkeeping. Saka nag-focus tayo sa tatlong mahalagang konsepto ng bookkeeping: chart of accounts, double entry bookkeeping, at journal entry. Ngayon, mag-click para sa susunod na module kung saan tatalakayin natin ang natitirang mga paksa tulad ng petty cash fund, bank reconciliation, segregation of duties, at documentation and monitoring. Muli, ako si Wais Willie at see you sa susunod na e-learning video.